Noong panahon na buhay pa ang magulang ni Drake, ay palaging sinasabi ng mga ito, na darating ang araw na titibok ang puso niya, at magmamahal ng sobra. Hindi siya naniwala doon, at tinatawanan lang ang mga sasabihin ng magulang niya. Hindi naman kasi siya naniniwala, na may babaeng magpapaamo sa kanya. Sa dinami-dami ng babae na nakilala niya, ay walang nakapagpatibok ng puso niya. Lalo na nang mamatay ang magulang niya. Sinarado na niya ang puso niya, sa lahat, maliban sa kanyang mga kaibigan. Pero katulad nga ng sinabi ng magulang niya, ay may babaeng dumating, hindi lang para pasigawin siya, galitin siya, inisin siya, kundi pinatibok din ni Arabella ng mabilis ang puso niya. Natuto siyang magselos, na hindi naman niya naramdaman sa ibang babae. Kahit sa kaibigan pa niya ay nagseselos siya. Kuya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Alex sa kanya. Yes, ayos lang ako. Sagot ni Drake, kahit ang totoo, ay nanginginig ang buo niyang katawan sa nerbiyos. 3 buwan na ang nakalipas, nang makalabas si Arabella ng hospital. Sa kagustuhan ng nanay nito, ay hindi sumama sa kanya si Arabella sa bahay niya, dahil ang gusto ng future biyenan niya, ay ligawan niya ang anak nito. Tama, future biyenan, dahil doon din naman ang punta nun, dahil magpapakasal sila ni Arabella, at ngayon nga ang araw ng kanyang pagpo-propose rito, sa mismong tapat ng bahay nito, kung saan nakapalibot na ang mga tao. Nagsisigaw kasi si Amy kanina, na magpo-propose na siya kay Arabella, kaya ang mga kapitbahay ngayon ay nakiusyoso, at para na rin manood. Relax, Kuya Drake, hindi ka naman bibitayin, magpo-propose ka lang. Tumatawang sabi ni Arjo. Nagkatawanan sina Miss Flor, at ang mga kapatid na iba pa ni Arabella, at pati ang mga kapitbahay ay ganun din. Parang kailan lang gumapang iyan si Sir, papunta sa dating kwarto ni Arabella, lasing na lasing, at sumisigaw ng babe, umuwi ka na, hindi na ako galit. Kwento ni Miss Flor, nakalimutan niya yata na naghiwalay na sila. Sa kalahat ng gamit ni Arabella, ay tinagaw niya, kasi ang sabi niya, babalikan niya daw si Arabella, pinapahilam lang niya ang puso niya. Sinaman ni Drake ng tingin si Miss Flor, kaya natahimik ito. Hindi niya alam na may kadaldalan pala ito. Napatayo si Drake ng tuwid nang makita sina Arabella, at ang nanay nito. Mas lalo siyang kinabahan. Kulang na lang ay hawakan niya ang tuhod niya, para patigilan sa pagkinig. Anong meron? Nakabusangot na tanong ni Arabella, nang makita na napakaraming tao sa labas ng bahay nila. Mukhang hindi maganda ang mood ni Arabella ngayon, kaya dumagdag iyon sa kaba ni Drake. Sandali nga, nilibot ng tingin ni nanay ang paligid. Bakit ang daming tao? Wala namang may birthday sa mga anak ko. Maging ito ay nagtataka na. May sinusupil na ngiti sa lobby, na nagkatinginan ang mga kapatid ng dalaga. Walang nagsalita at sumagot, sa tanong ng mag-ina. Araw kasi nila ito ni Arabella. Hindi dapat pangunahan ni Newman. Babe, tumikim muna si Drake bago muling nagsalita. Ang daming pinagdaanan ng relasyon nating ito. Naranasan nating maging masaya, maging malungkot, at naranasan din natin na lumuha. Umawang ang lobby ni Arabella, nang lumuhad siya sa harapan nito, ang mga kapitbahay naman ay naghiyawan sa kilig, maging ang mga kapatid ng dalaga, syempre ay hindi nagpahuli ang anak nilang si Amon, si Miss Flor, at Aling Martha. Hindi ako naniniwala noon, na may makikilala akong babae na mas mamahalin ko pa kesa sa buhay ko. Hanggang sa dumating ka, natiis mo ang kasungitan ko, ang panlalait ko, ang panghuhusga ko. Hindi ni Drake namalayan, na umiiyak na pala siya. Natiis mo lahat, at nagawa mo pang mahalin ang katulad ko. Tinakpan ni Arabella ang bibig, katulad niya ay lumuluha na rin ito. Ang mga naghihiyawan na mga kapitbahay, ay nakikiiyak na rin, na parang nanonood lang ng isang drama sa telebisyon. Sorry, babe, ha? Sorry dahil pagkatapos mo akong mahalin, ay sinaktan at dinurog kita. Alam ko na hindi ko deserve ang isang tulad mo, kaya nagpapasalamat ako, sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Salamat dahil pinatawad mo ako, at minahal sa kabila ng lahat ng kasalanan ko. Sa buong buhay ni Drake,
Ngayon lang nangyari na umiiyak siya sa sobrang saya. Dahil iyon kay Arabella. Drake. Humikbi si Arabella, nang makita ang singsing na inilabas niya sa hawak na kulay puting kahon. Wala akong pangarap dati, Arabella. Dahilan ko ay nasa akin na ang lahat. Pero noong makilala kita, nangarap akong maging isang mabuting lalaki, para sa'yo. Nangarap ako na ikasal, at bumuo ng pamilya kasama ka. Kinuha niya ang kamay ni Arabella, at isinuot ang singsing. Babe, handa ka bang samahan akong tuparin lahat ng pangarap ko? Napangarap natin noon. Handa ka bang pakasalan ang isang tulad ko? Arabella, yumo ka na. Aba, 4 na taon na ang singsing na iyan, simula nang binili niya para sa'yo. Natutap ni Miss Flor ang bibig. Lumuhad si Arabella, para pantayan si Drake. May luha man sa mga mata nito, ay nakikita naman niya ang kaligayahan. Kaligayahan na katulad ng nararamdaman niya. Hinawakan ni Arabella ang pisngi niya, at tumingin ng puno ng pagmamahal sa kanya. Alam mo, hindi talaga kita gusto nung una. Ang sama kasi ng ugali mo. Nagkatawanan ang lahat sa sinabi ng dalaga. Pero hindi ko alam kung bakit hindi kita magawang iwan ng nag-iisa, at malungkot sa mansion mo. May parte sa puso ko na naaawa sa'yo, at ayaw kang iwanan. Hindi dahil sa nakokonsensya ako sa ginawa ni tatay, kundi dahil ayaw kong makita na malungkot ang mga mata mo. Hinalikan ni Arabella ang lobby ni Drake, mabilis lang ang pagkakahalik nito, muli itong tumingin sa kanya. Todo tanggi pa ako, na hindi kita gusto, na hindi kita mahal. Pero nang dumating si Bianca, ay parang mamamatay ako sa selos. Napangiti si Arabella, nang maalala ang mga panahon na iyon sa isip niya. Alam mo ba, Drake, nang sabihin mo sa akin na mahal mo ako, ay napakasaya ko. Hinawakan ni Arabella ang tapat ng dibdib. Noong una ay kumakabog lang ito, dahil sa takot, sa galit, sa inis, at sa buwisit ko sa'yo, paano ang sama ng ugali mo na pangiwi si Drake. Pangalawang beses na nitong sinabi na masama ang ugali niya. Ang sama na tuloy ng tingin ng future biyenan niya, dahil mukhang alam na nito na inapi-api niya noon ang anak nito. Kinuha ni Arabella ang kamay niya, at dinala sa tapat ng dibdib nito. Hindi lang ikaw ang nangarap, Drake. Nangarap din ako ng ganyan katulad mo. Nangarap ako na habang buhay na makasama ka. Kaya ngayon tuparin nating dalawa, lahat ng pangarap natin na naudlot 5 taon na ang nakalipas. Sana this time, wag mo na akong saktan at iiwan, ha? Tumangala si Drake at pumikit. Ang luha sa kanyang mata ay patuloy sa pag-agos. Puno ng ligaya ang kanyang puso. Hinawakan niya ang mukha ni Arabella, at madiin itong hinalikan. Pangako, simula sa araw na ito, ay mas lalo akong magiging mabuting lalaki para sa'yo. Mahal na mahal kita, Arabella, mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Mahal din kita, Drake. Higit pa sa inaakala mo. May kislap sa mata na sambit ni Arabella. Tumingin si Drake kay nanay, kung kanina ay seryoso ito, ngayon ay may luha na ito sa mata, habang nakatingin sa kanilang dalawa. Lubos din ang tuwa na makikita sa mukha nito, para sa kanilang dalawa ng anak nito. Nay, hinihingi ko na ang kamay ng anak nyo. Sa pagkakataon na ito, ay makakaasa ka na hindi ko na uulitin ang ginawa ko noon. Umiiyak na tumango ito. Dapat lang, Drake, ipangako mo na mamahalin mo si Arabella, katulad ng pagmamahal niya sa'yo. Pangalagaan mo siya, dahil hindi niya iyon nakuha sa sarili niyang ama. Huwag mo siyang sasakyan, kundi yakapin mo siya at protektahan simula ngayon. Itakwil man siya ng mundo, ay wag na wag kang aalis sa tabi niya. Humagulol ng iyak si nanay. Mabuting bata ang anak ko. Simula pagkabata niya, ay wala na siyang inisip kundi kami ng mga kapatid niya, kung paano kami mapapabuti. Naghirap man kami ng husto, ay wala akong narinig na reklamo sa kanya, maski isang sambat, dahil sa hirap ng aming buhay ay wala akong narinig, kaya bilang nanay niya, wala akong ibang hiling kundi ang mahalin, at ingatan mo siya ng higit pa sa iyong sarili. Nay, humikbi si Arabella. Lahat ng sinabi ng kanyang nanay, ay tumagas sa puso ng dalaga. Arabella, anak, maraming salamat sa iyo, dahil palagi kang nariyan sa tabi namin. Ngayon ay panahon na, para tutukan mo ang iyong magiging pamilya. May luha man sa mata,
ay nagawang ngumiti ng nanay ni Arabella. Mabuhay kayo ng masaya, anak. Pinuno muna ni Arabella ng hangin ang dibdib, bago siya tuluyang pumasok. Ito ang kauna-unahang beses na nagpunta siya dito. Hindi lingid sa kaalaman ni Drake, ang ginagawa niya ngayon sa lugar na ito. Naiintindihan niya kung bakit hindi sumama si Drake sa kanya. Maski ang nanay niya, mga kapatid ay hindi rin nagpupunta rito. Sa katunayan ay si Arabella, ang kauna-unahang dumalaw sa taong ito. Nagangat siya ng tingin, nang umupo ang lalaki na napakatagal na niyang hindi nakita. Matagal man silang hindi nagkita, ay wala siyang nakapa sa dibdib na pananabik, bagkus ay puno siya ng galit at hinanakit. Tila nadobol ang edad ng tatay niya rito, sa loob ng kulungan. Wala na ang matikas nitong pangangatawan. Sa sobrang payat nito, ay duda siya kung kumakain pa ba ito. Anong nakahin mo ang nagpunta ka rito? Nasaan ang nanay mo? Masaya ba kayo na wala na ako sa buhay nyo? Mabagsik na tanong nito, kasabay ng paghampas ng magkaposas na kamay nito, sa ibabaw ng mesa na tila gusto pa siyang saktan. Agad na lumapit ang dalawang pulis na bantay, at hinampas ng batuta ang tatay niya sa likod. Conrado, umayos ka kung ayaw mong mawalan ng pagkain mamaya, at matulog sa dilim. Matanda na ito subalit katulad pa rin ng dati ang ugali nito. Wala din siyang mabakas na pagsisisi rito. Kumuyam ang kamay niya. Ganyan ka ba talaga? Gusto ni Arabella na pigilan ang luha niya, pero hindi niya magawa. Ano ba ang pinunta mo ritong bata ka, ha? Pumunta ka ba dito para iyakan lang ako? Agad na pinutol ni Arabella ang mga sasabihin ng tatay niya. Hindi ka man lang ba nagsisi sa mga ginawa mo? Bakit ganyan ka pa rin? Kung umasta ka ay tila wala kang kasalanan. Tumawa ang tatay niya, na para bang may nakakatawa sa sinabi niya. Ako magsisisi. Kapag nagsisi ba ako, ay lalaya ako sa kulungang ito. Hindi naman, di ba? Umiiyak na tumayo si Arabella, at dinuro ito. Magsisi ka dapat, tay. Hindi lang dahil sa pagiging masamang asawa kay nanay. Hindi lang dahil sa naging masama kang ama sa aming magkakapatid. Magsisi ka dahil ang sama mong tao. Magsisi ka dahil pumatay ka ng tao. Mamamatay tao ka. Halos hindi si Arabella makahinga. Ang bigat ng dibdib niya sa sobrang galit, at hinanakit. Bakit mo nagawa ang pumatay? Basag ang boses na tanong niya. Bakit ganon kadali para sa'yo ang kumitil ng buhay ng iba? Dati noong bata pa si Arabella, ay umaasa pa siya na isang araw, ay magigesing na lang silang magkakapatid, na magiging mabuting tatay ito sa kanila. Na hindi sila makakatikim ng pananakit, o mura araw-araw dito, na baka isang araw ay maisipan nito na ipasyal man lang sila, o pakainin sa isang fast food chain. Gusto nila ng nanay at mga kapatid niya, na makaranas man lang ng isang araw na mahal sila ng tatay niya. Pero wala itong pagbabago, at hanggang ngayon ay ganun pa rin ito. Ngayon ni Arabella na patunayan, na ang salitang pagbabago, ay hindi para sa lahat ng tao. Nagpunta ka dito para lang sabihin sa akin, ang mga walang kwentang bagay na iyan. Nagdudusa din naman ako dito sa kulungan ito. Saka ang tagal na noon. Wala ka talagang kwentang tao. May diin at puno ng galit na wika ni Arabella. Wala kang galang. Ama mo parent ako, galang. Pinahid niya ang luha, at tumingin dito ng puno ng puot. Binibigay ang galang, sa taong karapat dapat na tumanggap nito. At hindi ka kasama sa taong iyon, dahil masama ka. Kinuha ni Arabella ang bag, at saka tumakbo palabas. Pagdating sa labas ng gusali, ay umupo siya sa isang bench roon, at saka umiyak ng umiyak. Mabuti na lang at hindi sumama ang nanay, at mga kapatid niya. Baka pati ang mga ito ay umiiyak, katulad niya ngayon. Kung hindi dahil sa tatay niya, ay hindi magdudusa ng sobra si Drake. Buhay pa sana ang kapatid nito, at masaya na ngayon. Si Sandra naman, ay hindi mapupuno ng puot ang puso, para sa kanila. Pero may dahilan nga siguro ang lahat, ng nangyayari sa paligid natin. Dahil nakilala niya si Drake, sa panahon ng kalungkutan nito. Dahil sa kasalanan ng tatay niya, ay nakilala niya ang binata. Mas lalo siyang naluha, nang makita kung sino ang lalaking niluhod ang isang tuhod, sa harap niya at pinahid ang luha niya. Ano ang ginagawa mo dito? Imbis sagutin ang tanong niya, ay niyakap siya ni Drake kaya lalo siyang napaiyak.
Bakit ganon siya? Hindi man lang siya nagsisi sa ginawa niya. Kung umasta siya ay tila maliit lang na bagay, ang pagkitaw ng buhay para sa kanya. Humigpit ang kapit ng kamay niya sa suot na long sleeve ni Drake, sa harapan habang umiiyak na nakasubsob ang mukha sa dibdib nito. Hinaplos halos nito ang kanyang likuran. Nang sa ganong paraan, ay mabawasan man lang ang bigat ng kanyang dibdib. Ang sabi ng iba ay patawarin ang magulang, dahil kahit pagbaligtarin ang mundo, ay magulang mo pa rin ito, pero para sa kanya ay depende iyon sa kasalanan. Baka mapatawad pa niya ang tatay niya, sa kabila ng pagiging masamang ama sa kanila ng mga kapatid niya. Pero ang kumitil ng buhay ng iba, ay hindi niya ito mapapatawad. Nang magangat si Arabella ng mukha, ay nakita niya na walang emosyon ang mukha ni Drake. Pareho sila ng nararamdaman, sakit at galit dahil sa ginawa ng tatay niya. Alam niya na hindi maghihilom ang sugat sa puso ni Drake, dahil sa ginawa ng tatay niya. Mananatili iyon habang panahon sa puso nito, at hindi maaalis ang lamat. Sorry, Drake. Lukot ang mukha na hinarang ni Drake ang daliri sa lobi niya. Iyan ka na naman, babe. Ilang beses ko bang sasabihin, na hindi mo kasalanan, ang kasalanan ng tatay mo? Hinaplos ni Drake ang pisngi niya. Hindi na kita papayagan na magtungo dito, kung palagi kang magsusorry sa akin. Tumayo si Drake sa harap niya, at namulsa. Huwag na natin alalahanin ang mga nangyari noon. Nakangiting inilahad ni Drake, ang kamay sa harapan niya na agad niyang tinanggap. Let's be prepared, and be happy in every tomorrow's coming, for the both of us. Ako kasi, babe, masaya na ako ngayon, dahil nariyan kayo ni Amon sa buhay ko. Ang mabigat na dibdib ni Arabella kanina ay gumaan. Swerte pa rin siya, dahil kahit wala siyang natanggap na pagmamahal sa ama niya, ay mahal naman siya ng nanay, mga kapatid niya, at ng anak niya. Lalo na ni Drake. Salamat, Drake. Salamat kasi nariyan ka. Aniya nang nakangiti na. Pumikit si Arabella, habang kinokontrol ang sarili na huwag umiyak. Baka kasi masira ang makeup niya sa mukha. Nakakahiya naman sa makeup artist na nag-ayos sa kanya. Tumingin siya sa reflection niya sa salamin. Hindi may tatago ang kaligayahan sa kanyang mukha. Ang ganda mo, anak. Puri ng nanay niya, nakapapasok lang. Nakabihis na rin ito, maging si Amon. Opo, ate mommy, ang ganda niyo po lalo. Puri ng anak niya, ngumiti siya sa nga ito. Syempre maganda si mommy, dahil mana kay nanay aniya sabay gulo sa buhok ni Amon. Di ba sabi ko sa'yo mommy na lang, o mama ang itawag mo sa akin? Mommy naman, bakit mo po ginulo hair ko? Hindi na po ako pogi. Reklamo ni Amon. Pareho silang natawa ng nanay niya. Paano ay ilang araw na nilang napapansin, na palaging nakaayos ang buhok nito. Leon pala ay may kaklase itong nagugustuhan ayon kay Alex. Nagpunta si Amon sa tapat ng salamin, para ayusin ang buhok. Dumating sina Arjo, Andy, at Amy na pareho ng nakabihis. Nay, mauna na kami sa simbahan, isasama na namin si Amon. Palom ni Arjo, bago tinawag ang anak niya, na nag-aayos pa rin ng buhok. Nang makaalis na ang mga kapatid niya kasama si Amon, ay lumapit ang nanay niya sa kanya, at hinawakan ang pisngi niya. Alam mo, anak, masaya ako para sa'yo. Masaya ako na nakatagpo ka ng lalaking minamahal ka ng sobra. Ang makita kang ikasal, at maging masaya sa buhay, ay isa sa mga dasal ko araw-araw. Agad na pinahid ng nanay niya ang luha nito. Si nanay naman pinapaiyak ako. Aniya habang nagpapahid ng luha. Napakahalaga ng araw na ito, para sa kanya, para sa kanila ni Drake. Dahil ngayong araw ang kasal nila. Kaya nga hindi masukat ang kaligayahan, na nararamdaman niya, dahil matutupad na ang pangarap niya noon. Yumakap ang nanay niya sa kanya na umiiyak. Pasensyahan mo na ako, anak. Ganito talaga ang mga magulang na katulad ko, kapag ikakasal na ang mga anak, nagiging emosyonal. Nakangiting lumayo ang nanay niya sa kanya. Tere na simbahan anak, dahil baka sunduin ka pa ni Drake dito sa bahay, dahil sa sobrang pagka-excited ng isang iyon. Mahina si Arabella na natawa, sa sinabi ng nanay niya. Paano kanina lang ay maya-maya ang tawag ni Drake, para alamin kung ano ang ginagawa niya. Tapos nalaman pa nila, na naroon na pala ito sa simbahan.
Kung hindi pa nabanggit ni Miss Flor, ay hindi nila malalaman na halos hindi na nakatulog si Drake, sa sobrang pagkasabik na makasal sila. Akala yata ay magbabago pa ang isip ko, Nay. Ang hindi alam ni Drake ay ganun din siya, halos wala din siyang tulog. Baka kasi magising siya, at panaginip lang pala ang lahat. Pero hindi, dahil totoong ikakasal na sila, at matatali na habang buhay sa isa't isa. Inalalayan siya ng nanay niya pumasok ng bridal car. Sobrang haba naman kasi ng suot niyang wedding gown. Sa suot pa lang ni Arabella, ay halos mapuno na ang sasakyan, at halos pati sila ay matakpan na. Mabuti na lang, at may aircon ang sasakyan, kaya hindi sila pinawisan ng nanay niya. Nang makarating sa simbahan, ay naunang bumaba ang nanay niya. Ang mga wedding coordinator, ay inayos ang likurang parte ng gown niya, at saka iyon ikinalat sa red carpet. May mabilis na ni-retouch ng makeup artist ang kanyang mukha. Pumikit siya at sumagap muna ng hangin, bago nagsimulang maglakad, kasabay ng pagtunog ng kantang. Ikaw Niyeng. Dahil wala siyang tatay na maghahatid sa kanya, ay ang nanay niya ang maghahatid sa kanya kay Drake. Pagbukas ng simbahan, ay agad na napako ang mata ni Arabella kay Drake, na napakagwapo lalo sa suot nitong white suit. Bawat hakbang niya ng mabagal, ay hindi ni Drake inaalis, ang mga mata sa kanya. Puno iyon ng paghanga, at pagmamahal. Lahat ng kaibigan ni Drake ay kumpleto na dumalo. Bakas sa mukha ng mga ito na masaya ito para sa kanila. Napahinto si Arabella sa paglakad, nang biglang sumulpot si Amon sa harap niya, ay niyakap siya. I love you po, Ate Mommy. Love ko po kayo ni Daddy. Dumukot sa bulsa ang anak niya. Napailing na lang siya, nang makita na naglabas ito ng chocolate sa bulsa. Sinasabi na nga ba niya, ito lang po gift ko sa inyo ni Daddy, Ate Mommy. Paglaki ko po, saka ko na po kayo bibilhan ng chocolate factory. Natigilan siya nang makita na umiiyak na ito. Thank you po Mommy, kasi po kahit po alam mo na mahihirapan ikaw, dahil sa akin ay pinili mo pa rin po na ipanganak po ako. Pinahid ni Arabella ang luha niya, gamit ang likod ng palad, may hawak kasi siyang bulaklak, at nakakapit ang nanay niya sa kabila niyang bisig. Hindi lang siya ang umiiyak, pati ang nanay niya, at ang ilang bisita nila. Sinong hindi maiiyak, kapag ang anak mo ay nagawang pasalamatan ka? Bilang ina, ay masarap sa pakiramdam na marinig iyon sa mismong anak mo. Kahit kailan, Amon, hindi ako nagsisi. Kasi mahal na mahal kita. Palagi mong tandaan iyon, ha? Hinalikan niya ito sa noo. Pag-angat ni Arabella ng mukha, ay nasa harapan na niya si Drake, ang nanay niya ay tinapik si Drake, bago sila iniwan, si Amon naman ay nagmamadaling tumakbo, papunta sa mga kaibigan ni Alaric, na nakatayo lahat. Best man kasi ni Drake, ang lahat ng kaibigan. As in lahat talaga. Nagkatinginan sila, no, hindi lang tinginan, kundi magkatitigan silang dalawa ni Drake. Para bang huminto ang oras, at walang ibang tao sa paligid, kundi sila lamang dalawa. Ganito pala ang pakiramdam, kapag kinakasal ka sa taong mahal na mahal mo. Napakasaya. You look so gorgeous, babe. Makapigil hiningang puri ni Drake. Ikaw din, Drake. Napakagwapo mo. Totoong puri niya rito. Para sa kanya ay mas lalo lang itong naging makisig, sa paningin niya, dahil sa pilat nito sa mukha. Hinawakan niya ang pilat nito sa mukha, ito naman ay pumikit. Magkakatotoo na ang mga pangarap natin. Simula niya. Sinabi ni Arabella na hindi siya iiyak kanina, pero ilang beses na siyang umiyak, at heto na naman ngayon, umiiyak siya sa sobrang saya. Sino mag-aakala na magiging asawa ko, ang napakasungit na gaya mo? Napapangiti na sambit ni Arabella, nang maalala kung paano nagsimula ang love story nila. Ngumisi si Drake. Hindi ko rin naman akalain na magmamahal ako ng batang katulad mo. Ouch! Reklamo ni Drake, nang kurutin niya ito sa tiyan. Anong bata? Hindi na ako bata. No. I know that, babe. What I mean is, about our age gap. Agad na paliwanag ni Drake sa kanya. I remember na tinawag mo pa akong girang noon, do you remember? Tumango si Arabella. Girang ka naman talaga. Teka, ilang taon nga pala ang tanda mo sa akin? 15. Nalukot ng mukha ni Drake. 10 years lang, babe. Masyado mo naman akong pinapatanda niyan.
Hindi ni Arabella napigilan ang matawa. Hindi maipinta ang mukha nito. Sa tuwing pag-uusapan talaga nila ang edad, ay ganito palagi ang reaksyon ni Drake. Pakiramdam kasi nito, ay balang araw ay maghahanap siya ng bata na kasing edad niya. Hay nako. Seloso lang talaga ng isang ito. Hinawakan niya ang mukha ni Drake. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi ako maghahanap ng ibang mas bata. Wala na kasing mas popogi pa sayo. Napahagik siya nang iiwas ni Drake ang mata sa kanya, namumula din ng bahagya ang tenga nito. Ganito si Drake kiligin. Nabigla siya nang ipulupot ni Drake ang braso sa bewang niya, at inangat ang katawan niya habang hinahalikan siya. Ilang beses na silang naghalikan, pero ang epekto ng halik ni Drake sa kanya, ay ganun pa rin. Nakakapanglambot ng tuhod. Nakakabilis ng tibok ng puso. Ganito siguro talaga, kapag mahal mo ang isang tao. Sa kanya mo lang mararamdaman, ang mga bagay na hindi kayang iparamdam sa'yo ng iba. Halos habol nila ang hininga, nang maghiwalay ang lobby nila. Sandali iha at iho. Tumikim ang isang boses, kaya lumingon sila ni Drake rito. Abay hindi pa nga kayo tapos ikasal, parang gusto nyo na agad mag-honeymoon. Pakiramdam ni Arabella, ay nakakain siya ng 1,000 kilo ng sili, dahil sa sobrang pamumulan ng mukha niya. Nako naman, nakalimutan nilang nasa simbahan nga pala sila, at ikakasal na. Nang tumingin siya kay Drake na katabi na niya, ay napapasuklay ito ng kamay sa buhok. Nakakahiya, nakatingin pala ang lahat sa kanila kanina. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng hiya, nang marinig ang malakas na tawa ng mga kaibigan ni Drake. Muli siyang tumingin kay Drake, nang hawakan nito ang kamay niya. Tara na, babe. Nilapit ni Drake ang bibig sa tenga niya. Para makapag-honeymoon na tayo agad. Pinigil ni Arabella, na huwag kurutin ito sa tiyan, nakatingin kasi si father na magkakasal sa kanila. Masaya silang naglakad ni Drake, papunta ng altar. Ngayong araw, ay pareho nang natupad ang pangarap nila, 5 taon na ang nakakaraan. You may kiss the bride. Agad na hinalikan siya ni Drake sa lobby, matapos marinig ang sinabi ni father. I love you, babe. Puno ng damdamin na sambit ni Drake. Ngumiti siya rito, nang puno ng pagmamahal ang mga mata. I love you too, Drake ko. Mahal na mahal kita. Aniya at saka muling pumikit, para salubungin ang lobby nito. Alam nilang mag-asawa, na tapos na ang uno sa pagmamahalan nila. Lubos ang kaligayahan na nararamdaman nila, masaya silang nagsama, na punong-puno ng pagmamahal para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos, ang huling kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.